Basta hanggat kaya ko, sisikapin ko na makapagtapos ka ng pag-aaral, anak. Gusto ko masigurado na magiging maayos ka sa buhay. Alam mo naman, itong cancer ko sa matres malala na. Madalas akong manghina kaya hindi na rin ako makapagtrabaho ng maayos. Hindi ko alam kung hanggang kailan na lang ang buhay ko. Pero huwag ka mag-alala dahil hanggat nandito ako, may kakampi ka. Kahit na ako lang ang tumataguyod sa'yo, sisiguraduhin ko na mabibigyan kita ng magandang kinabukasan. Promise ko rin po sa inyo, ma, na pagbubutihin ko ang pag-aaral ko. Hindi ko po sasayangin kung anong sinasakripisyo nyo para sa akin. Iisa lang naman ang hiling ng bawat ina. Ang makita ang kanilang anak na natutupad ang bawat pangarap. Ganon din si Jinky para sa kanyang anak. Ngunit paano rin kung ang sisira ng pangarap na yon ay ang isang guro na dapat ay siyang gumagabay at nagtataas ng kumpiyansa ng bata? Ano rin kaya ang kahahantungan ng isang gurong matalas ang dila? May kakayahan pa ba siyang makabawi kung itim na kapangyarihan na ang maniningil o pagbabayaran na lang ang pagkakamali habang buhay? Ano bang sinabi ko nung nakaraan? Hindi mo ba maintindihan, ha? Tagalog na yan, ang bobo mo pa. Paano kanya naaasenso sa buhay? Sige, mukha naman ding wala kang mataas na pangarap eh. Yan, class, ang nagagawa ng walang kalinga at gabay ng tatay. Mukha ring hindi natuturuan ng nanay niya sa bahay nila. Palibasa kapag mahirap, walang mataas na pangarap. Sana hindi ka na lang nag-aral kung wala ka naman palang natututunan sa paaralan. Grade 9 ka na niyan? Seryoso ba? Nakaabot ka ng grade 9? Hindi ko po talaga alam kung anong ibig sabihin ng magsanggabal. Anong pinagsasasabi mong magsanggabal? Ang sabi ko, magsanggalab. Naturingang Pilipino ka, ang bobo mo sa sariling wika. Alamin mo kung ano ang magsanggalab dahil bibigyan kita ng mababang grades kung di mo yan masasabi sa akin bago matapos ang time ko. Tumayo ka dyan hanggat hindi mo alam kung anong ibig sabihin yan. Magsindi po ng apoy? Magsindi ng apoy? Saang lupalop mo yan natutunan, ha? Alam mo, nai-stress ako sa katangahan mong bata ka. Wala ka natutunan sa klase ko. Sige, bahala ka dyan sa buhay mo. Mangolekta ka na lang ng kahoy, pansiga para sa bahay nyo. Hay, punyeta naman talaga. Class, makinig naman kayo sa akin. Huwag nyo namang gayahin si TJ. Parang munggo ang utak, walang nagiging laman. Alam nyo, kapag kayo nagpatuloy sa pagiging bobo, wala kayong mararating sa buhay. Kung gusto nyong umasenso sa buhay, ngayon pa lang dapat magaling na kayo sa klase. Napayuko na lang si TJ habang umuupo siya. Napahiya siya. Hindi naman yon ang unang beses. Dahil sa tuwing nagtuturo ang guru nilang yon, ipinapahiya siya. Ang iba namang kaklase niya, nakikita yon bilang biro lang. O sadyang sanay na ang iba sa kanya dahil naging guru na rin nila ito. Hindi siya makapagsumbong sa principal dahil tatay ng guru nila ang principal. Malamang ay mas kakampihan nito ang anak kumpara sa kanya na nagsusumbong. Nang makauwi na si TJ sa bahay nila, naabutan niya ang ina na naghahanda ng mga ukay-ukay na binebenta nito online. Dahil may sakit sa matres si Jinky, hindi na siya makapagtrabaho ng maayos. Bilang siya na lang ang tumataguyod sa anak, gagawin niya ang lahat para mabigyan ito ng magandang kinabukasan. Kaya hindi rin makapagsabi si TJ ng dinaramdam niya. Ayaw niyang maging dagdag stress sa kanyang ina. Marami na kasi itong iniisip para sa kanilang dalawa dahil bibihira lang kung magbigay ang kanyang ama. May sarili na kasi itong pamilyang binubuhay. Kumain ka na muna, anak. May ginawa ako dyang Graham bar. Gusto mo yon, di ba? Naalala ko kasi bumili ka nun eh. Ang sabi sa akin, pwede raw yung ibenta eh. Lalo na daming bata dito sa atin. Dagdag na lang din sa pinagkakakitaan ko. Sige po, ma. Bihis lang po ako saglit. Okay ka lang ba? Bakit parang nakasimangot ka dyan? Ang dami mo bang ginawa sa school? Opo eh. Walang gana ang bata na pumasok sa loob ng kwarto. Nagbihis siya pero sadyang tamad na tamad siya.
Sobrang bigat ng nararamdaman niya dahil araw-araw niyang iniisip ang sinasabi sa kanya ng guro. Paulit-ulit na bumubulong sa kanyang utak ang mga biro na tunay na nakakasakit sa kanya. Bata pa siya masyado para matanggap ang ganong klaseng puna. Sa mga araw na lumipas, walang nangyayaring pagbabago sa buhay ni TJ. Sa tuwing nakikita siya ng guro, sa labas man ng klase nito o sa mismong klase, nagmimistulang naging paborito siya nitong kutsain. Dumating na naman ang klase ni Madam Abalos. Klase na kalbaryo para kay TJ. Ginagamit ang nang, as in N-A-N-G, kapag tinutukoy ay ang noon o mga salitang inuulit. At kung gagamitin din ito sa unahan ng pangungusap, katulad na lang ng nang tumakbo si Nena. Ibig sabihin, nang na may A dahil nasa unahan siya ng pangungusap. Isang halimbawa kapag inuulit ang salita, tumakbo ng tumakbo. Kita nyo? Nang na may A kasi inuulit ang salita. Hindi siya gagamitan ng NG lang. Ikaw TJ, tumayo ka. Yes po, teacher. Ano ang ginagamit sa salita na ito? Nang na may A o nang na NG? Umulan ng malakas. NG po, teacher. Sigurado ka ba dyan sa sagot mo? Opo. Yun! Ang galing! Ang talino mo sana kung hindi ka bobo. Umupo ka na dyan. Hindi mo iniintindi ang sinasabi sa'yo. Nang na may A dahil nga nagsasabi ito ng paraan at sumasagot sa paano. Paano umulan? Malakas, di ba? Umulan ng malakas. Nang na may A. Sige, isa pang sample. Magbigay ka, TJ. Teacher, ako po ulit? Ano bang sabi ko? Tinawag kita, di ba? Bingi ka rin pala? May depekto na tenga mo? O baka nagpapalit ka na ng pangalan dahil tinipid masyado kaya ginamitan ng 2 letra lang? Magbigay ka ng sample. Ayoko nang inuulit, ha? Sa bahay ng lola ko? Yon! Ang galing mo talaga, TJ, dahil isa na namang katangahan. Nakaka-proud ka dahil sobrang consistent ng pagiging tanga mo. Nang yan na NG. Ang hirap talaga magturo sa bobo. Hindi gumagana ang utak. Ikaw, April. Yon, tama ka. Kumain ng mabilis. Dahil paano kumain? Mabilis, di ba? Kaya nang na may A. Ayan, TJ, tingnan mo ang mga kaklase mo. Nakatama kahit isang tanong. Baka next week mo pa ito magigets, ano? Okay lang yan. Loading pa yung utak mo. Hindi natin agad maaagapan kapag mahina ang kokote. Napahiya na naman sa klase si TJ. Pinipilit naman niya ang sarili na maging matalino o makasabay man lang sa mga kaklase niya. Kung tutuusin, hindi naman mahina ang utak ni TJ. Nakakasagot naman siya sa iba nilang klase. Mataas din ang nakukuha niya. Sadyang nawawala siya sa ulirat kapag si Miss Abalos na ang kanyang kausap. Dahil hindi pa siya nagsasalita, nalait na siya. Dahil din doon, nawalan siya ng kumpiyansa sa kanyang sarili. Isang araw, nasa loob ng silid-aralan ang ilan sa mga kaklase ni TJ. Wala pang klase noon dahil ilang minuto pa bago magsimula. Nagbabasa ng libro si TJ hanggang sa kinausap niya ang katabi niya. Ang ganda nito. Alam mo, pangarap ko maging writer eh. Alam mo yun, magsusulat ako ng libro tapos marami makakabasa. Bibigyan kita ng libro pag nangyari yun. Alam mo yun, yung nakaupo ako tapos ang daming book sa gilid ko. Tapos pirma-pirma ako. Tapos may mga magpapapicture sa akin, ganun. O kaya magsusulat ako ng tungkol sa mga balita. Hindi nila napansin na nakatayo sa tapat ng pinto si Miss Abalos. Nalaman lang nila noong natawa ito. Anong pangarap mo maging writer? Talaga ba? Paano ka magiging writer kung bobo ka? Kung hindi mo nga magets yung tinuturo ko. Huwag mong taasan yung pangarap mo, ha? Hanggang pagiging kargador ka lang o kaya maging mangingisda. Natatawa naman ako dyan sa pangarap mo. Napili mo pa talaga yung hindi pwede sa bobo na gaya mo.
Kung ako sa'yo, para hindi ka ma-disappoint sa sarili mo, babaan mo yung expectations mo, bata. Hindi ka magiging katulad ng iniisip mo dahil ngayon pa lang wala ka ng kakayahan. Ibig sabihin, kung mahina ka sa pag-aaral, mahina ka ring umabot ng pangarap. Huwag mo nang lukuhin ang sarili mo. Umalis si Miss Abalos habang tawa siya ng tawa. Matagal ng pangarap ni TJ na maging manunulat. Suportado naman siya ng ina, pero ngayon mukhang hindi na. Tumatak na sa utak niya ang sinabi sa kanya ng guro. Gabi-gabi niya yung iniisip. Naiiyak siya pero hindi niya ipinapakita sa ina. Dahil ayaw niyang mag-alala ito sa kanya. Kapag nagpakita siya ng kahinaan, malalaman lang ni Jinky na malaki ang problema niya sa paaralan. Baka maging dahilan lang din yun ng malalang problema ng ina. Habang wala siyang pasok, nasa loob lang siya ng kwarto, nakakulong, tulala sa kisame. Ang daming tumatakbo sa kanyang isipan. Hindi na niya alam kung ano ang pakikinggan. Para bang gusto niyang umiyak pero walang luha. Gusto niyang sumigaw pero wala siyang boses. Ilang sandali pa, kumatok ang kanyang ina. Hindi ka lalabas? Akala ko ba pupunta ka sa pinsan mo? Ayoko po ma, wala akong gana. Tinatamad po ako makipag-usap sa kahit kanino. Tinatamad din ako magkikilos. Gusto ko dito lang sa bahay nakahiga. Okay ka lang ba talaga? Kung may problema ka, pwede natin pag-usapan. Nakita ko yung mga notebook mo na pinagsusulatan mo ng kwento. Bakit punit-punit na at nandun sa basurahan? Ayoko na nun ma, wala naman yung kwenta eh. Bakit walang kwenta? Ang ganda kaya ng mga yun. Pinabasa ko nga yun sa tita mo tuwang-tuwa kaya siya. Ang sabi pa nga niya, ang talino mo raw kasi nakakaisip ka ng mga ganun. Sayang naman yun. Ilang taon na yan nandyan sa'yo. Yaan nyo na po yun ma, inaantok na po ako. Iidlip lang muna ako. Hindi na, huwag ka nang umidlip dyan. Ilang minuto na lang kakain na Hinihintay ko na lang kumulo yung ulam, kakain na tayo. Bumangon ka na nga dyan. Tingnan mo, hindi ka pa naliligo. Hindi mo binuksan tong bintana mo, ang dilim ng kwarto mo. Kahit na walang gana si TJ, sinunod niya pa rin ang sinabi ng kanyang ina. Ayaw niya ng liwanag. Ang gusto niya lang, nakakulong sa loob ng kwarto habang ang buong paligid niya ay madilim. Dahil ganon ang nararamdaman niya. Madilim ang mundo niya. Ganon ang pakiramdam niya ng ilan pang mga linggo. Ang dating bibo at masiyahin na bata, naging tahimik, madalas na mag-isa. Ang dating hilig niyang pagbabasa ng libro, itinigil na rin niya. Lahat ng nagpapasaya sa kanya, hininto niya. Kahit sa ibang subject na dating aktibo siya, nawala na siya ng gana. Dahil wala na siyang kumpiyansa sa sarili. Hanggang sa dumating ang araw na nakita ng kanyang ina ang kanyang grado. Bumaba ata ang grades mo, anak ka. Ano nangyari? Nahihirapan ka ba? May project ka bang hindi na ipapasa? Hindi na kasi kita nakikitang gumagawa ng kung ano-ano Sabi pa sa akin ng advisor mo, minsan daw, tulala ka sa klase. Kaya ang akala niya may problema tayo sa bahay. Alam kong hindi ka okay. Sabihin mo sa akin. Ayoko nang mag-aral ma, stop na lang po ako. Tapos tulungan na lang kitang magtinda ng ukay. Ha? Bakit mo naman naisip yan? Hindi ka pwedeng huminto sa pag-aaral. Ito na nga lang edukasyon ang maipapamana ko sa'yo. Para kung sakali man na mawala ako sa mundo, alam ko na may maganda kang kinabukasan. Ganun din naman po yun, di ba? Magtatrabaho pa rin naman ako pagkatapos ko mag-aral. Bakit kailangan ko pa magtapos? Ayoko na po mag-aral Ano bang problema sa school nyo? May nambubuli ba sa'yo ron? Gusto na lang po kitang tulungan, ma. Para hindi ka na mahirapang buhayin ako. Sige na, ma. Maglalako na lang po ako ng paninda. Hindi pwede. Ayoko na ganito lang ang trabaho mo. Mahirap ang buhay. Hindi ako mapapanatag kapag alam kong mas lalo kang maghihirap. Kung may problema ka sa school,
Sabihan mo ko. Ako kakausap doon. Pero huwag kang titigil sa pag-aaral, ha? Di ba may usapan na tayong dalawa na gusto kong umakyat ng stage? Tapos promise mo pa sa akin, gagawin mo yon. Ngayon ba sinasabi mo na hindi ka natutupad ng promise mo para maging masaya ako? Para makapagsuot ako ng magandang dress sa stage? Pigil ang emosyon ni TJ. Gusto niyang sabihin sa ina ang nangyayari pero pinipigilan siya ng takot. Mahirap lang sila kaya baka ipahiya lang ang kanyang ina. Baka mas lalo itong mag-isip ng kung ano-ano, maging dahilan pa para lalong lumala ang sakit niya. Baka mapaaga pa ang pagkawala nito. Dahil gusto ng ina na magpatuloy siya ng pag-aaral, pumasok pa rin sa paaralan si TJ. Kahit halos wala na siyang gana sa buhay. Ang pakiramdam niya, para siyang nakalutang sa dagat at inaalon lang sa kung saan. Walang pangarap. Kung hindi lang dahil sa ina, hindi siya papasok. Nag-aalala na rin si Jinky, lalo pat naging malulungkutin ang anak. Pumunta siya ng paaralan at kinausap ang prinsipal. Baka lang naman po pwedeng mamonitor yung anak ko. Para po kasing may problema sa mental health niya. Alam niyo na, bata, hindi makapagsabi ng maayos. Kular ang anak mo, di ba? Hindi ka nagbabayad ng tuition? Bakit naman iniisip mong magiging espesyal ang tingin namin sa anak mo? Hindi ko naman po sinabi na maging special ang anak ko. Ang sinasabi ko lang, baka naman po pwedeng kahit paano mamonitor ang mga bata. Baka mamaya may pinagdaraanan sila. Bilang may mga guru dito, pangalawang magulang ng mga bata, baka lang po matulungan nila yung mga estudyante. Gaya po ng anak ko. Gaya po ng anak ko. Ang alam ko lang, maayos ang lahat ng guro dito. Kung may nakikita man silang kakaiba sa bata, sinasabi naman nila yon. Kapag nag-report sila sa amin, ibig sabihin nun, kailangan din namin kayo ipatawag. Pinatawag ka po ba? Hindi naman, di ba? Ibig sabihin, kung gagamitan ng common sense, kung meron ka man nun ha, walang nangyayaring masama sa anak mo. Sana yun din ang intindihin mo. Saka lahat kami rito busy. Baka naman gusto mong gawing kinder ang anak mo na kailangan mong bantayan kahit nagkaklase. Bakit hindi yung anak mo ang kausapin mo? Dahil baka kayo naman na may mali. Baka sa bahay nyo. Baka hindi nyo napalaki ng maayos ang bata. Tapos ngayon parang pinapalabas nyo, school ang may kasalanan. Madam, ang pagdidisiplina sa anak ginagawa sa bahay, ha? Disiplinado po ang anak ko. Iba naman po ang concern ko eh. Para naman pong hindi nyo pinakikinggan ko anong sinasabi ko. Hindi naman din mahirap intindihin yun. Madam, madaling intindihin ang sinabi ko. Use your common sense po. Hindi lahat ng bagay ipapaliwanag sa'yo para maintindihan mo, ha? Kung ayaw mo sa school namin, lumipat kayo ng ibang school. Ilipat mo ang anak mo. Basta kaya ng budget mo. Kahit na naiinis si Jinky, hindi niya maaway ang prinsipal. Umuwi na lang siya ng bahay nila. Wala pa rin siyang nakikitang palatandaan kung ano ba talagang nangyayari sa anak niya. Kahit naman anong kausap niya rito, hindi nagsasabi sa kanya. Ayaw niya ring pilitin ang bata. Naiintindihan niya rin na sa ganong edad, nahihirapan talaga ang mga kabataan na maglabas ng saloobin nila, kaya kinikimkim nila kung ano man ang pinagdaraanan nila. Kinabukasan, matapos ang pakikipag-usap ni Jinky sa prinsipal, nakarating din kay Miss Abalos ang nangyari. Kaya halata na naman kung sino ang pinag-iinitan. Ano to, TJ? Bakit ganito lang ang score mo sa exam? Nag-review ka ba? Ang dali-dali na nga lang nito, hindi mo pa talaga nasagot? Nag-review po ako. Hindi ko lang talaga maalala yung iba. Ang hina talaga ng memorya mo, ano? Halatang walang ambisyon sa buhay eh. Ikaw yung pinakamababa sa klase. Lagi ka na lang nahuhuli. Tapos yung nanay mo kumakademand sa amin, daig pa yung top student ka? Ano pong ginawa ni Mama? Hindi ko po alam na nagpunta siya. Nagpunta rito sa school. Nagrereklamo sa principal na bakit parang hindi ka natututukan. Ikaw na nga ang lagi kong tinatawag sa klase. Wala ka lang talagang alam. Akala ata ng mama mo baby ka eh. Uy, ang baby ng mama niya.
Nagtawanan ang buong klase dahil akala nila biro lang yon. Pero ang simpleng biro na yon ang dahilan kung bakit nawawala ng gana si TJ mag-aral. Iniisip niya lang ang kanyang ina. Ang iba kasing mga kaklase ni TJ, sumasabay sa pagbibiro ng kanilang guro. Kapag may sinasabi ito, kahit na masakit, hihiritan nila ng biro. Tanging si TJ lang talaga ang hindi natutuwa sa mga ganoong klase ng biro. Isa rin sa iniisip niyang dahilan kaya ilag ang iba sa kanya o ayaw sa kanya ni Miss Abalos ay dahil hindi sila mayaman. Ang iba kasing nanay ng mga kaklase niya nagbibigay rito ng regalo. Katulad nung isang araw, may nagbigay ng gintong hikaw sa guro nila kaya tuwang-tuwa si Miss Abalos. Tanging ina lang ni TJ ang walang inilalabas na kahit na magkano para gumastos ng ibibigay sa guro. Nang makauwi na si TJ, kinausap niya ang ina at sinabi ang tungkol sa pakikipag-usap nito sa prinsipal. Bakit sinabi pa sa'yo ng prinsipal? Akala ko ba hindi ipapaalam sa bata? Diyan pa lang ramdam ko nang may nangyayaring kakaiba sa school mo. Kung hindi lang maganda dyan at libre dahil sa scholarship mo, inilipat na kita. Ang layo naman kasi ng public school dito sa atin. Ayoko naman magbiyahe ka ng malayo. Mas lalo akong hindi mapapakali nun. Basta ma, huwag ka na lang makipag-usap dun sa kanila ha. Hayaan mo na lang po ako. Na-stress kasi ako. Iba yung inaasta mo nito mga nakaraang araw. Parang ang dami mong iniisip na problema. Nag-aalala ako, lalo na ang sabi mo pa sa akin, ayaw mo na mag-aral. Kung may problema sa school mo, dapat maayos na yun kaagad. Sige po, mag-aaral na ako. Basta huwag ka na pupunta sa school ha. Mas lalong nagkaroon ng pagdududa si Jinky. Kung walang problema ang anak sa paaralan nila, hindi ito magiging ganon. Ilang araw pa ang lumipas, nang hihina si Jinky, kaya hindi niya masyadong maasikaso ang anak. Pasensya ka na talaga anak, hindi ako makakasama sa family day. Ang sakit ng puson ko ngayon, ang lakas pa ng dugo ko. Pero si Tita Kikay mo naman sasamahan ka. Sinabihan ko na siya eh. Bukas yun, di ba? Okay na po ma, wag na. Kasi hindi naman po tuloy yung event eh. Hindi ko po alam kung kailan ulit yun. Magpagaling ka na lang po muna. Hindi na tuloy? Sure ka ba? Kasi kung tuloy naman yan, pwede naman ang tita mo. Basta raw, sabihan ko lang siya. Opo, hindi lang yata nasabi sa GC. Pero hayaan nyo na po yun. Basta wag nyo na lang pilitin kung hindi nyo kaya. Nagsinungaling si TJ. Dahil ang totoo, tuloy ang event pero hindi niya pinilit ang iba niyang kamag-anak na samahan siya. Nahihiya na rin kasi siya sa mga ito kahit pasabihin na tiyahin niya. Lalo na at malaking abala rin ng oras na igugugol masamahan lang siya. Kaya habang ang mga kaklase niya ay may mga magulang, mag-isa lang si TJ. Hindi siya sumasali sa kahit na anong laro, lalo na kung kasama ang mga magulang. Napansin siya ng iba, kaya nagtanong sa kanya kung nasaan ang mga magulang niya. Wala po. Kaalis lang ni Mama. Masama po kasi ang pakiramdam niya eh. Pero kanina po nandito naman siya. Sabi ko lang po, umuwi na lang siya para kahit po paano makapagpahinga siya. Di ba po? Okay na rin naman po ako rito eh. Hindi naman po ako maglalaro. Maayos naman nung una dahil nga walang ibang pumapansin sa kanya. Wala pa rin siyang sigla kaya nakaupo lang siya sa dulo. Pinapanood ang mga batang masasaya habang siya hindi alam kung ano bang nararamdaman niya. Ilang sandali pa, nilapitan siya ni Miss Abalos. Ano, wala ka magulang? Hindi po makakapunta si Mama dahil masama po ang pakiramdam niya. Doon na lang po muna siya sa bahay namin. Sus, ano ba naman yung nanay mo? Iisa ka na nga lang niyang anak eh, hindi ka pa maasikaso. Para isang araw ka lang sasamahan sa school, hindi pa magawa. Nakakaawa ka talaga. Hindi ka na iniintindi ng magulang mo. Hindi ka pa makapag-aral ng maayos. Dahil nga kakapiranggot lang yung utak mo. Hay, bakit ba may mga taong ganyan sa'yo? Makaalis na nga.
Hindi na yon pinansin pa ni TJ dahil wala siyang pakialam sa kutya ng iba. Basta maayos ang kalagayan ng ina. Sa mga araw na lumipas, pinipilit ni TJ na ibalik ang kanyang sigla. Ngunit sa tuwing magiging maayos siya, saka naman yun sisirain ng kanyang guro. Habang nagkaklase, tinanong na naman siya. Nasagot niya naman ang maayos, pero sa pangalawang tanong sa kanya, hindi niya agad nasagot kaya galit na naman si Miss Abalos sa kanya. Halatang wala kang silbi, ano? Simple na nga lang tong tinatanong ko, hindi mo pa talaga masagot? Simple, ibig sabihin napakadaling bagay. Alam mo, sa lahat ng mga naturuan ko, ikaw ang pinakabobo sa kanilang lahat. Pinakamalalang naging estudyante ko. Ngayon ko lang nalaman na sadya talagang may mga taong mahina ang utak kahit ilang beses mong turuan. Ang tagal mo bago maintindihan yung tinuturo sa'yo. Huwag ka na lang kaya mag-aral, ano? Scholar ka. Sayang ang pinapaaral sa'yo ng gobyerno kung ganyan ka. Ang laki ng gastos para sa'yo. Galing sa tax namin yan. Alam mo, ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo ha, wala kang mararating sa buhay. Hindi ko naman po talaga alam. Wala naman po akong maalala na tinuro niyo yan. Pasensya na po, teacher. Eh ano nga bang maaalala mo? Di ba, ganito kaliit ang utak mo oh. Mas maliit pa sa munggo. Kung ganito ka palagi, ha? Wala ka talagang pangarap na maaabot. Magiging mababang tao ka. Gayahin mo na lang ang mama mo, nagbebenta ng ukay-ukay. Kasi malamang, siguro nung nag-aaral yun, bobo rin siya. Baka yun ang namana mo sa kanya. Sana hindi na kita makita bukas. Tulala na naman si TJ matapos nun. Lagi niyang iniisip ang masasakit na salitang sinabi sa kanya ng guro. Sinubukan din siyang kausapin ng isa niyang guro pero wala siyang sinabi. Nung tanungin ng kaklase niya, nalaman ang nangyari. Pinagtanggol naman siya pero bilang prinsipal ang ama ni Miss Abalos, wala silang naging laban. Kaya nakiusap na lang din si TJ na wag na siyang tulungan dahil baka madamay pa ang ibang tao. Nakiusap din siya na wag na lang sabihin sa ina. Pinaliwanag niya ang sakit ng ina kung bakit iniiwas niya ito sa stress. Naunawaan naman siya ng guro, kaya may awa talaga itong nararamdaman sa kanya. Nang pumasok sa paaralan si TJ, pilit na lang niyang iginagalaw ang katawan dahil nga sa wala na siyang gana sa lahat. Kahit yata mabuhay ay wala na siyang gana. Habang umaandar ang oras, parang mas lalo siyang bumabaon sa kinauupuan niya. Hanggang sa dumating na naman ang oras na kinatatakot niya. Klase na naman ng malupit niyang guro. At sa kanya na naman nakatuon ang atensyon nito. Oh, ang kapal naman ng mukha mo magpakita pa sa klase ko. Ano, buong araw nakabubuhan na naman ang ipapalaganap mo? Gusto ko lang pong mag-aral. Aral-aralan yan? Nagtawanan ulit ang buong klase. Ganun lagi ang buhay ni TJ. Hanggang sa isang araw, wala siyang pasok sa paaralan. Nasa loob na naman siya ng kwarto. Alam niyang mabaho, alam niyang magulo, pero wala siyang balak maglinis. Kapag nakita na naman yon ng ina, pagsasabihan na naman siyang maging masinop sa sarili. Pero paano nga ba niya gagawing maging masinop kung hindi niya maintindihan kung ano ba ang nararamdaman niya? Bakit ba ang hirap maging masaya? Parang ang lungkot ko. Hindi ko maipaliwanag eh. Hindi ko rin naman makukwento sa iba dahil sinong makikinig sa akin. Sobrang boring ng kwento ko. Wala rin naman makakaintindi sa akin dahil kung ako nga hindi ko maintindihan ang sarili ko. Parang gusto ko na lang matapos lahat. Nang kinagabihan na yon, sabay silang kumakain ng ina. Masarap naman ang ulam, pero kahit na anong gawin ni TJ, parang hindi niya yon gusto. Wala na siyang kahit na anong gusto. Ganon na kalala ang nararamdaman niya. Ano ba nak, hindi mo man lang nagalaw yung pagkain mo ah. Tingnan mo nga, nilalaro-laro mo lang yan. Wala po akong ganang kumain, ma. Ayoko na. Ayaw mo ba ng ulam? Anong gusto mo para ipagluto kita? Hindi pwedeng hindi ka kakain.
Paano ka magkakaroon ng resistensya niyan? Nag-aaral ka, kailangan ng utak ng pagkain. Wala akong ulam na gusto, Ma. Wala po akong maisip. Basta ayoko lang kumain. Kaninang umaga hindi mo ginalaw yung pagkain mo. Tapos yung merienda mo iniwan mo lang sa lamesa ni hindi mo ginalaw. Ngayon sasabihin mo na wala kang gana? Ano ba talaga? Hindi pwedeng wala kang gana. Baka magkasakit ka pa niyan. Hindi ko alam eh. Basta alam ko po busog ako. Hindi ka tatayo dyan hanggat hindi mo kinakain yan. Sige, kahit na hindi mo na ubusin yan, kahit na kalahati lang ang makain mo, para lang malamanan yung tiyan mo. Hindi pwedeng matulog ka nang hindi kumakain. Pinilit ni TJ kumain, pero naduwa lang siya. Nagsuka. Parang hindi tinatanggap ng tiyan niya ang sapilitang pagkain dahil wala talaga siyang gana. Naging problemado ang ina dahil hindi nga siya kumakain. Ang lamlam pa madalas ng mga mata. Hindi nag-aayos ng sarili. Walang pakialam sa buhay. Isang araw, habang wala si TJ at nasa paaralan, pumasok sa loob ng kwarto ang kanyang ina. Hay, ang batang yun talaga. Napakakalat ng kwarto. Oh, may bulok na prutas pa rito. Ito yung merienda na bigay ko sa kanya nung nakaraan. Nabulok na lang dito, hindi man lang kinain. Gulo-gulo pa ang mga damit, ang dami pang buhangin ng higaan. Kaya pala ayaw akong papasukin sa kwarto niya. Ganito pala kagulo, karumi at kakalat. Pagsasabihan ko nga yan mamaya. Alam niya naman na ayokong pinababayaan niya ang kwarto niya. Pero kung magulo ang kwarto niya, ibig sabihin daw nun magulo ang utak. May nabasa ko na baka anxiety o depression. Ay naku naman, huwag naman sanang makaranas ng ganun ang anak ko. Nakakatakot na kondisyon pa naman yun. Nilinisan na lang ni Jinky ang kwarto ng anak. Habang nagliligpit siya, may nalaglag na papel mula sa gabundok na mga damit ng anak. Nang pulutin niya ito, tila ba isang liham na nakakabahala ang laman. Napapagod na ako. Hindi ko na alam kung hanggang kailan tong gulo sa utak ko. Ayoko nang pumasok sa school dahil lagi na lang akong pinapahiya ni Sir Teresa Abalos. Lagi niyang sinasabi sa akin na isa lang din akong dagdag na salot sa mundo. Wala akong maitutulong kapag tumanda ako dahil pabigat ako. Hindi ako matalino, hindi rin ako magaling sa kahit na anong bagay. Dapat wala na akong pangarap kahit halata naman na hindi ko matutupad yun. Hindi ko na alam. Ang daming bumubulong sa utak ko. Kahit gabi hindi ako makatulog. Parang sinasabi sa akin na tapusin ko na lang tong buhay ko. Na baka nga wala akong kwenta. At kung wala akong kwenta, bakit kailangan ko pa magpatuloy sa buhay? Konti na lang. Baka nga tama na. Gusto ko na sumuko. Hindi mapakali si Jinky matapos niyang basahin ang isinulat ng anak. Para ba itong pamamaalam sa masama niyang balak? Mabuti na lang umuwi na rin nun si TJ. Hindi na nakapagsalita pa si Jinky. Mahigpit na lang niyang niyakap ang anak. Umiyak siya. Hindi niya pa alam kung paano siya magsasalita. Wala namang ina ang magnanais na malamang may dinaramdam ang anak na hindi kayang sabihin. Naging mas kalmado na siya. Sa kanya kinausap si TJ. Ipinakita niya ang sulat na nabasa niya. Anak ko, huwag mo namang gawin to. Diba? Ang sabi ko sa'yo kapag may problema ka sabihin mo sa akin. Kapag kailangan mo ng kakampi, andito lang ako. Naiintindihan ko na nalilito ka. Naiintindihan kita, anak. Pero please, huwag mong gagawin kung anumang naiisip mo, ha? Hindi totoo na wala kang kwenta. Dahil para sa akin, ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Ikaw ang dahilan kung bakit nandito ako sa mundo at lumalaban. Marami kang pangarap. Marami kang talento. Alam mo, ang buhay hindi natatapos sa paaralan lang. Kahit na kailan, hindi sukatan ng taas ng grado.
Dahil ang buhay, maraming ibig sabihin. Malawak ang mundo. Ang paaralan, ang grado, parte lang yan ang buhay mo. Pero hindi yan ang pagkatao mo. Mas makabuluhan ka kaysa sa grado mo. Kaya huwag mong iisipin na dyan lang iikot ang buhay mo. Kaya huwag mong wawakasan ang buhay mo dahil lang sa sinasabi sa'yo. Sorry ma, hindi ko masabi dahil ayoko maging problema pa ako. May sakit ka na, lagi ka nanghihina, madalas na nasasaktan ka. Kapag nakikita kita, umaatras ako. Kasi paano kung makadagdag pa ako sa iisipin mo? Ayoko nun. Hindi ka problema. Kahit na anong mangyari, hindi ka magiging problema sa akin. Kung pinagagalitan kita minsan o pinagsasabihan, hindi ibig sabihin nun na problema ka. Kaya sabihin mo sa akin lahat, ha? Paano po ma? Feeling ko wala na akong halaga eh. Lagi kong nararamdaman na ang dilim ng mundo. Parang wala akong makitang pangarap. Kapag nagiging maayos na ako, lagi sinasabi sa akin ni Teacher Abalos na wala akong kwentang tao. Hindi yan totoo. Kaya huwag mong pakikinggan. Kahit yung mga bulong sa utak mo, hindi yan totoo. Ang totoo, itong pagmamahal ko sa'yo. Ang suporta ko sa'yo. Ipaglalaban kita. Hindi ako papayag na ganito lang ang mangyayari sa'yo. Ma, baka naman ikaw pa ang mapahamak. Alam mo naman po na hindi mo sila matatalo eh. Mayaman sila. Wala akong pakialam sa yaman nila. Ilalaban ko to. Hindi pwedeng sa'yo o sa ibang bata to mangyari. Ang guro, trabaho niyang magturo at magdala sa mga bata patungo sa pangarap nila. Hindi ang sumira ng paniniwala at determinasyon. Kakampi mo ko. Doon, kahit na paano, gumaan ang pakiramdam ni TJ. Para siyang nakalabas sa kadiliman. Lalo na noong mahigpit siyang niyakap ng kanyang ina. Kinabukasan, sumugod si Jinky sa paaralan kung saan kinausap niya si Miss Abalos. Hindi na siya nag-aksaya pa ng oras para ilabas ang hinanakit niya. Anong karapatan mo sabihin na walang kwenta ang anak ko? Teacher ka! Matalino ka! Bakit hindi mo ginagamit ang utak mo? Hoy! Excuse me! Anong pinagsasasabi mo dyan? Huwag mo akong kakausapin ng ganyan dahil hindi kita ka-level. Hindi talaga, dahil isa kang mababang uri ng tao. Alam mo, ang taong nagsasabi ng walang kwenta sa isang bata, siya ang totoong walang kwenta. Dapat alam mo kung anong epekto ng mga salita mo sa bata. Nag-aral ka, di ba? Hindi mo yun alam? Makapasang-awa ka lang nun. Walang naiwan sa kukote mo. Hindi ko kasalanan kung walang utak ang anak mo. Dapat ikaw ang dumidisiplina sa kanya. Ikaw ang nanay niya, di ba? Kaso mukha namang napabayaan mo rin siya eh. Palibasa, wala kang asawa. Wala ka rin namang asawa. Wala kang anak. Hindi ka kasi pwede maging magulang. Bukod sa wala kang kwentang tao, wala ka ring respetong maituturo sa anak mo. Feeling matalino ka eh. Kung magkakasalubong tayo sa labas ng school, magmumukha kang luka-luka. Hay, hindi ko sasayangin ang oras ko makipagtalo sa mababang uri ng tao. Ipaglaban mo kung ano yung gusto mo ipaglaban. Bahala ka sa buhay mo. Huwag mo akong guguluhin ha, dahil ako ginagawa ko lang kung anong trabaho ko. Ang turuan at itama ang mga bata kapag nagkakamali sila. Isang beses lang nagbabanta si Jinky dahil ang susunod na gagawin niya, tiyak may mapaparusahan. Lumapit siya sa principal. Sinabi niya ang tungkol sa ginawa ni Miss Abalos. Umaasa siya na baka sa pagkakataon na yon ay may makinig sa kanya at bilang namamahala ng mga guro, may gagawin ang ama ni Miss Abalos. Ngunit sa bawat kwento niya, humihikab pa si Carlito. Tunay na nakakabastos dahil wala siyang maramdaman na simpatya para sa problemang kinakaharap ng kanyang anak. Ay nako madam, parte talaga ng buhay ng mga bata yan. Huwag natin gawing sensitive ang mga anak natin ha. Noong ang kabataan ko, mas malala ang mga teacher namin eh. Wala namang ganito na sumugod na nanay. Kaya tignan mo, ang tatag ng mga matatanda.
Huwag mong igaya ang buhay mo noon sa buhay ng mga bata ngayon. Kaya mataas ang suicidal rate sa mga kabataan dahil sa ganyang mindset. Hindi ba kayo nagseseminar tungkol sa mga nangyayari ngayon? Sa bagong henerasyon? Talagang ganyan ka mag-isip? Ginawa kasing sensitive ang mga bata. Saka yung anak ko pala biro yun. Kung hindi marunong tumanggap ng biro ang anak mo, malamang masasaktan siya. Dadamdamin niya yun. Hindi naman pwedeng seryoso lagi ang mga guro, di ba? Boring naman yun. Minsan, kailangan natin ng konting saya. Ganon din sa pagtuturo sa mga bata. Imbis na yung anak ko ang pagsabihan, yung anak mo na lang. Dahil turuan mong hindi maging sensitive. Kung nabuhay pa yan ng panahon ko, baka hindi niya kayanin. Masyadong naging baby ang mga bata Ang sensitive. So wala kang gagawin. Yan lang ang sasabihin mo sa akin matapos ko magreklamo. Bilang prinsipal, ganyan lang talaga. Ano gusto mong gawin ko? Alam nga naman tanggalan ko ng trabaho ang anak ko. Parte naman ng pagtuturo niya yung ginagawa niya. Ikaw rin kasi, para naman tumalino ang anak mo, turuan mo rin. Ah, okay. Alam ko na ngayon kung saan nagmana ang anak mo. Tama nga sila. Kapag walang kwenta ang magulang, malaki ang chance na walang kwenta ang anak. Sayang ang pinag-aralan nyo, hindi pala apply sa ugali. Opo, squammy attitude ako kasi ako walang pinag-aralan. Pero parang magkaka-level tayo. Hindi pala, mas mababa pa kayo. Nakaka-disappoint. Ganitong teacher ang pinupuri kada Teacher's Day. Hindi naman bayani. Walang pakialam si Jinky kung nagalit niya ang principal. Dahil ngayon na alam na niya ang ginawa sa anak niya, wala siyang aaksayahin na oras para gantihan ang mga ito. Hindi na siya papayag na minsan pang iisipin ng anak na wakasan ng buhay dahil lang sa hindi makatarungang salita ng tinaguriang guro. Nang makauwi na si TJ, kinausap ito ng ina. May nakausap na ako. Tutulungan daw nila tayong lumapit kay Sir Raffy Tulfo. Irereklamo natin yung teacher mong walang ya, saka yung tatay niyang konsentidor. Dapat lang managot sila sa mga kasalanan nila. Baka sa susunod ibang bata naman ang ganyanin nila. Ma, wag na. Nahihiya po ako. Maharap ako dun, mamaya maipakita pa sa TV. Makikita yun ng mga tao kahit na matagal na. Ayoko nun. Mabubuli lang lalo ako. Pag-uusapan nila ako. Ang malala pa po, baka pagtawanan nila ako. Huwag na yun, ma. Mas lalo lang po ako natatakot sa kahihiyan Mas mapapadali tayong makahingi ng tulong kapag ganun ang ginawa natin. Kasi kung aasa lang tayo sa pagsasampa ng kaso, baka walang mangyari. Dahil maraming gagastusin kapag ganun Hindi tulad kapag humingi tayo ng tulong, mas mabilis silang makakakilos. Wala rin tayong ilalabas na pera. Huwag na po, ma. Sige na po, huwag na. Kaya nga ayoko ipaalam sa iba dahil natatakot ako Ayokong isipin nila na nagpapapansin ako o sobrang nagpapaawa ako. Baka kahit tanungin ako, wala akong masagot. Nahihiya talaga ako kapag ganun, na parang pagkakaguluhan din ako. Mas gusto ko na lang manahimik tapos lumipat ng school. Huwag lang talaga mapanood sa TV. Nagpupumilit si TJ na wag nang ituloy ang pagrereklamo na maaaring umabot sa punto na mapapanood pa siya ng maraming tao. Bilang isang bata na walang kumpiyansa sa kanyang sarili, hindi niya kakayanin ang media. Dahil sa pakiusap ng anak, hindi na lang itinuloy ni Jinky ang pagrereklamo. Pero hindi niya sinabi na titigil siya sa paghihiganti. Dito na niya naisipan na ipabarang ang mag-ama. Pero dahil iisa lang ang kailangang mauna, si Miss Abalos na ang inuna niya. Nais niyang maging mas malala. Hindi lang basta parusa, kundi bagay na magbibigay ng kahihiyan at sakit. Hindi na lang yun sinabi ni Jinky sa anak. Paraan niya ito para maipakita na ang mga taong katulad ng ugali kay Abalos hindi pinapalampas. 2 araw na hindi pumasok si Miss Abalos at nung pumasok siya, para bang may sakit siya. Hindi masyadong maigalaw ang kanyang dila. Hindi naman ito namamaga pero kapansin-pansin na may kakaiba. Pinipilit na lang niyang maging normal ang lahat. Nasaan yung assignment niya? Ano po yun, ma'am? Hindi mo ako naiintindihan? Anga ka? Ang sakit ko yun yung dila ko.
Bisit kasi ko, di lang ako intindihin. Naging katatawanan siya ng buong klase dahil panay sila tanong kung ano bang sinasabi ni Miss Abalos. Dahil nga hindi nila maintindihan. Akala nila isang linggo lang na ganun, pero buwan ang inabot bago kahit na paano ay nanunumbalik ang maayos niyang pananalita. Pero hindi pa rin nawawala ang butas-butas sa kanyang dila. Mas lumalala ito at mas lumalalim. Hanggang sa pinatayo si TJ para sagutin ang isang katanungan. Nang biglang may tumalsik sa damit ng bata. Maliit na uod. Hindi niya alam kung saan galing hanggang sa nakita niyang sa dila ng guro. Kitang-kita nila kung paanong nagbutas-butas ang dila ng kanilang guro. At kada maliliit na butas, may lumalabas na mga uod. Sa tuwing nagsasalita siya, tumatalsik ang mga ito. Sa takot ng mga bata, nagsigawan sila at nagtakbuhan. Dahil doon, nakakuha ng maraming reklamo si Miss Abalos. Nakarating din kay Jinky ang nangyari dahil sa kwento ng kanyang anak. Takot na takot kami lahat, ma. Kasi alam mo yung nakikita sa Facebook, yung butas-butas na paa, pero sa kanya yung dila niya. Tapos as in sobrang liit ng mga uod. Ay, naiisip ko na naman, nandidiri ako. Buti naman, baka inuod na kamo ang dila niya dahil sa kasamaan ng ugali niya. Deserve niya yun. Lahat talaga ng mga taong masasama ang ugali, masama yung nagiging balik sa kanila. Ano po kaya yun? Parang sakit na niya, ganun po? O baka may allergy siya? Kasi talagang kita mo yung butas sa bibig niya. Parang yung butas-butas na parang ganun sa honeycomb. Gagaling pa kaya yun, ma? Sana hindi nakakahawa, no? Magkakaroon pala ng meeting bukas. Ipapatawag daw po lahat ng parents. Baka pag-usapan po yung tungkol dun. Ang dami kasi mga magulang na nagrereklamo. Natatakot mga kaklase ko, ayaw nang pumasok sa klase. Natutuwa si Jinky sa nalaman niya. Alam niyang nagsisimula pa lang ang kalbaryo ni Miss Abalos. Sa kasamaan ng ugali nito, malamang mas malala pa ang daranasin niya. Kinabukasan, maagang nagpunta sa paaralan si Jinky. 1 oras pa bago ang pagtitipon nila. Habang naglalakad siya, nasa lubong niya si Miss Abalos. Bakit naman naka-face mask ka? Baka hindi makahinga yung mga uod sa loob ng dila mo. Wala akong panahon makapag-usap sa'yo. Sayang naman. Ako pa naman gusto ko. Naririnig ko yung mga chismis tungkol sa'yo ah. Ang lala nga raw niyan. Patingin nga ako. Mukhang masaya ka pa sa pinagdaraanan ng ibang tao, ano? Sa bagay, ano ba namang alam mo sa mga ganito? Mga taong katulad mo, wala naman yung ibang alam kundi ang maging masaya kapag naghihirap ang ibang tao. Kaya hindi ka gumagaling dyan sa cancer mo eh. Hindi naman sa lahat ng tao. Ano lang, sa mga katulad mong deserve parusahan. Akalain mo yun, dahil mga bulok na salita ang lumalabas sa'yo, ayan, nabulok yung dila mo. Nakakatakot nga raw eh. Balita ko, tatanggalin ka sa klase ah. Ano yun, mawawalan ka na ba ng trabaho? Wawa ka naman. Ano pala yan? Nalulunok mo yung uod? Tumataas ang balahibo ko oh. Palibhasa, wala kang alam sa science. Hindi ito uod. May mga puti-puti lang ang dila ko dahil sa gamot na nilalagay ko. Saka may pambayad ako sa doktor, no? May gumagamot ng sugar ko. At sa oras na gumaling ako, may trabaho at propesyon akong babalikan. Sana all, no? Inggit ka? Kung sana may pinag-aralan ka lang katulad ko. Okay, tingnan nga natin kung hanggang saan aabot ang kayabangan mo. Uod? Teacher Abalos pala. Edukada ka kuno, pero parang hindi ka naman tinuruan ng good manners and right conduct. Siguro ikaw ang kulelat sa value subject no ano. Sa bagay, wala rin naman nagtuturo na magandang asal sa bahay nyo. Nagmana ka pala sa tatay mong salaula ang ugali. Galit na galit si Miss Abalos, lalo na at hindi na siya nakapagsalita. Umalis na agad si Jinky. Noong araw din na yon, nagsimula ang pagtitipon. Maraming mga magulang na sumang-ayon na alisin na si Miss Abalos. Lalo na kung may kakaiba itong sakit. Dahil may kaya sa buhay at mayayaman ang mga magulang ng mga bata, likas na may kaartehan sila.
Iniisip nila na baka mahawa ang kanilang anak at sila pa ang mahirapan. Naroon din naman si Miss Abalos para ipagtanggol ang sarili niya. Mga mami, huwag po kayo matakot ha. Ito po nakuha ko may bigyan certificate sa ospital. Naggagamot na po ako. May operasyon ako sa susunod na linggo. Isinasaad rito na hindi nakakahawa ang sakit ko. Hindi sa pagtalsik ng laway o anuman. Saka po, walang katotohanan na may uod ang dila ko. Walang lumalabas. May isang bata lang talaga ditong sinungaling at gawa-gawa ang kwento. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit hindi mo pa ipakita ang dila mo? Kayo ba, papayag kayo na hindi paniwalaan ng mga anak nyo? Siguro naman lahat ng mga bata na yan nakita mismo ng mga mata nila na nakakadiri ang dila ng teacher nila, di ba? Sige, kung totoo man na walang uod na lumalabas sa butas-butas na dila mo, bakit hindi mo tanggalin ang face mask mo? Pakita mo sa amin ngayon, oh! Wala kang malaking ambag sa school, kaya hindi mo ako pwedeng utusan. Wala naman mangyayari kung ipapakita ko, di ba? Baka kapag nakita mo, mapahiya ka lang din. Okay lang mapahiya ako. Basta masigurado kong nakita talaga naming lahat na totoong maayos yung dila mo. Hindi yung baka mag-overthink kami na uuwi ang mga anak namin na may nakakapit na uod sa kanila dahil tumalsik galing sa dila mo. Sasagot pa sana si Miss Abalos, ngunit nagsalita ang ibang mga magulang. Hiniling nila na ipakita nga ang dila ng guro. Dahil paano sila magtitiwala sa papel na ipapakita niya kung hindi niya patutunayan mismo na walang dapat na ipangamba ang mga magulang. Takot na takot si Miss Abalos kaya hindi niya maipakita. Humingi siya ng kaunting oras. Nagpaalam siya saglit at sinabi na maglalagay lang muna siya ng gamot. Nagpalusot pa siya na hindi raw pwedeng mahanginan ang dila niya dahil dapat lagi itong basa. Tumakbo siya sa opisina ng ama. Tulungan mo naman mga dinis. Ayun mo lang yung maliliit na uod. Para kapag pinakita ko sa kanila, malalaman nila na wala talaga lalabas. Buisit kasi yung nanay yung bobong bata na estudyante ko. Pinilit ba naman ako ipakita ang dila ko? Kaya mo na, hindi naman halata eh. Ayoko nga humawak dyan. Takot ako sa ganyang maliliit na buhay. Ay, ano pa yan? Doon ka nga sa labas. Huwag mo ipakita sa akin yan. Kinikilabutan ako. Ang arte mo naman. Anak mo ko, kaya dapat tulungan mo ko. Kadkarin mo lang yung dila ko. Ito naman, akala mo naman mamamatay ka kapag nakahawa ka ng uod. Walang nagawa si Carlito. Dahil kung hindi niya tutulungan ang anak, maaaring mawalan nito ng trabaho. Baka mahirapan pang makapasok sa ibang paaralan. Nang masigurado nilang wala na ang mga uod, saka bumalik si Miss Abalos sa silid-aralan kung saan ipinakita niya ang kanyang dila. Kadiri, ang tataba ng mga uod. Anong uod? Layo ka ba? Walang uod ang dila ko. Kung ano-anong chismis yung pinagsasasabi mo. Galit na galit ang mga magulang na may halong takot at pandidiri. Nagsigawan din ang mga bata at lahat sila ay umalis ng silid-aralan. Ang naiwan lang sa loob ay sina Jinky at Miss Abalos. Doon lang din kasi napagtanto ng guro na may lumabas na 3 malulusog na uod mula sa dila niya. Kasunod nun ay ang paglabas ulit ng maliliit pa mula sa butas-butas ng kanyang dila. Buhit naman talaga. Saan ba lang gagaling ko mga to? Hindi ko maalis. Walang iya. Bakit ba kasi ang dami ng tao? Ako pa ang nagkaganito. Buisit! Buisit! Ganyan pala talaga ang itsura niya, no? Ang sayo pala tignan kapag nagdurusa ng malalayong taong masama ang ugali. Ano pa bang ginagawa mo dito, ha? Masaya ka na ba na nakita mo? Siguro, grabe ang kademonyohan mo kaya masaya ka sa paghihirap ng ibang tao. Nakangiti ka pa dyan? Di wala ka man lang simpatya sa akin? Kung hindi naman dahil ka sa pagpupumilit mong tanggalin at ipakita ko, hindi naman to mangyayari sa akin. Alam mo kung bakit andito pa rin ako? Kasi gusto ko makita kung paano ka nahihirapan. Gusto ng mga mata kong makita mismo kung paano ka nagdurusa. Kasi yan mismo ang gusto kong mangyari sa'yo.
Hindi mo na ako kailangan tanungin dahil tuwang-tuwa ako. Nagsisimula na yung parusa mo. Hindi na naghintay pa si Miss Abalos dahil umalis na rin siya sa harapan ni Jinky. Sa paglipas ng mga araw, nawala na nga ng trabaho si Miss Abalos. Ang balita na lang na nakuha nila, kusa na raw itong umalis dahil maraming estudyante ang lumipat ng paaralan. Sa takot ng nakakataas na maubusan sila ng estudyante at malugi ang paaralan, pinaalis nila si Miss Abalos. Nagpatuloy ang buhay at naging mabait ang sumunod na guro. Doon, naging masigla na ulit si TJ. Nakikita na ang pagiging aktibo niya sa pag-aaral. Hindi na siya katulad noon na takot magkamali. Dahil kahit na magkamali siya, maayos siyang tinuturuan ng kanilang guro. Hindi ipinapahiya, hindi ginagawang katatawanan. Isang araw, walang pasok sa paaralan si TJ. Lumabas silang mag-ina kung saan nakita nila sa labas si Miss Abalos. Nakakaawa siya, no, ma? Kaso ang narinig ko, kasi yung mama ng kaklase ko nakikipag-usap doon sa isa pang babae. Ang pinag-uusapan nila na si Teacher Abalos daw po, siya, parang nagtuturo sa online. Kaso lang, tinatanggal din yata siya kasi yung tinuturuan niya ayaw na mag-aral. Kaya yun, wala na rin yatang gustong kumuha sa kanya kahit tutor lang. Yan din yung nabalitaan ko. Hayaan mo siya. Kasalanan din naman niya kung bakit siya nagkakaganyan. Kung ano yung masama niyang ginawa sa iba, yun din ang babalik sa kanya. Tapos mukha namang mapagmataas pa rin siyang tao. Hindi siya humihingi ng tawad sa iba. Tingnan mo na nga lang yan, nangaaway pa siya ng waiter. Kaya nabubulok ang dila niya dahil yung dila niya mismo ang nagiging dahilan para makasakit siya ng kapwa. Hindi niya alam kung anong pinagsasasabi niyang masasakit sa ibang tao. Paano na lang kung yung waiter may problema pala? Paano kung iniisip niya na parang lahat na lang nang nangyayari sa kanya, puro na lang mali? Tapos dadagdagan pa ng problema ni Miss Abalos. Hindi nga siya pumapatay ng tao, pero yung mga salita niya naman pumapatay ng pag-asa. Wala namang bayad maging mabuting tao, hindi niya pa magawa. Habang nag-uusap ang mag-ina, napukaw nila ang atensyon ni Miss Abalos kung saan nilapitan sila nito. Ayaw na sana nilang pansinin, ngunit mukhang kaya ito lalapit sa kanila ay para kutsain lang sila o magsabi na naman ng kung ano-anong bagay. Sinusundan niyo ba ako? Para ano? Para makibay ka sa buhay ko? Sana ikaw na lang ang magkaganito Dalawa kayo ng anak mo. Ano? Siguro kahit sa bagong teacher nila, puro kamubuhan pa rin ang pinapailan ng anak ko. Bakit ka naman namin susundan? Sino ka ba? Isa pa, masaya na ang anak ko sa bago nilang teacher. Ang bait nga Ang ganda na ng muka, ang ganda pa ng ugali. Tapos yung dila niya, walang uod. Oh, huwag mong tatanggalin yung face mask mo, baka mahulog yung mga uod na nasa dila mo. Ka-order lang namin ng pagkain. Ang dami rin tao rito Pag may nakapag-video sa'yo, panigurado ko niyan viral ka. Alam mo, hirap na hirap ka na nga, hindi ka pa rin nagbabago. Ano ba naman yan? Bulok pa rin ang ugali mo kaya yung uod andyan sa dila mo namumuhay. Para sabihin ko sa'yo, malapit na akong gumaling. Kaunti na lang. At kapag ako gumaling, talagang makikita mo. Babalik ako sa dati. Kasi ako, matalino ako. Ibig sabihin, pwede ka maging teacher ulit. Sige, sabi mo yan Basta ang alam ko, walang kwenta ang talino ng isang tao kung palpak naman ang ugali niya. Pero buhay mo naman yan sa kapagdurusa mo naman yan. Labas na kami dyan. Kaya kung anumang mangyayari sa'yo ngayon o sa hinaharap, bunga yan ang mga ginawa mo sa nakaraan. Sabi nga nila, kung masama ang tinanim mo, huwag kang aasa na aani ka ng kabutihan. Ilang linggo pa ang nakalipas. Normal na buhay lang para sa mag-ina. Habang nagsusumikap sa buhay si Jinky, siya namang pagsisikap din ng anak sa pag-aaral. Nakikita naman ni Jinky na talagang masigla ang anak. Masiyahin na ulit ito, hindi katulad noon na parang pagod na pagod ito at hindi man lang ngumingiti. Bilang isang ina, masaya siyang nanunumbalik ang sigla ng anak. Hanggang sa malapit nang matapos ang taon ng pag-aaral ni TJ.
Ibig sabihin ay tutungtong na siya sa 10 baitang. Isang hapon, umuwi si TJ at sinabi niya sa ina na pinatatawag ito ng prinsipal dahil nais siyang makausap. May sinabi ba sa'yo kung bakit daw? Wala naman po, pero ang sabi niya sa akin, importanteng araw po yun. Gusto niya na nga ngayon pero sabi ko na hindi po pwede ngayong araw kasi ngayon po yung gamutan mo. Kailangan mo magpahinga. Hindi alam ni Jinky kung para saan, pero nagpunta pa rin siya ng paaralan. Nang pumasok siya sa loob ng opisina, nakita niya roon si Miss Abalos. Matagal na itong wala sa paaralan, kaya hindi niya alam kung bakit naroon. O baka dahil ama nito ang prinsipal. Wala naman siyang pakialam kay Miss Abalos. Depende na lang kung pinatawag siya dahil dito. Tungkol ba saan tong pagpapatawag sa akin? Tungkol ba to sa anak ko o tungkol lang sa kung ano? Ito kasing anak ko. Ang sabi niya may nakausap siya. At ang sabi sa kanya mukhang pinapakulam siya. At ano naman ang kinalaman ko dun? Hindi ako albularyo. Mukha kasing ikaw lang ang may kakayahan na gawin to sa akin. Kaya pagsasabihan na kita ha, ipaalis mo ang kulam na to sa akin bago ka pa maparusahan. Kapag ako nagpa-albularyo, tiyak ako na babalik to sa'yo. Baka hindi lang dila mo ang uurin. Baka buong katawan mo na. Hindi ako ready, sorry. Hindi ko alam na parang may audition pala rito para sa comedy bar. Nakakatawa kasi. Hindi kami nagpapatawa rito, madam ha. Kinakausap ka namin na maayos. Hindi na nga namin pinagkakalat sa ibang mga magulang Kaya ka nga namin kinausap ng pribado. Dahil nga gusto namin na sa atin na lang tong issue na to. Yung hindi na makakalabas sa ibang tao. Bakit hindi nyo ipagkalat? Takot din kayo na baka magmukha kayong tanga, no? Isipin mo yun, bigla kayong mambibintang ng tao kahit na hindi nyo naman napapatunayan. Saka kahit saan nyo naman dalhin yung chismis na yan, hindi naman kayo paniniwalaan ng mga tao. Sa panahon ba ngayon may naniniwala pa sa kulam-kulam na yan? Saka kahit sa pinakamagaling kayong albularyo lumapit, hindi nyo matutukoy kung sinong gumawa niyan sa inyo. Dahil alam namin na ikaw lang ang may motibo. Naalala ko noon sumugod ka rito dahil sa suicidal note ng anak mo, di ba? Tapos yan na ang nangyari sa anak ko. Hindi ka man lang ba naaawa? Bakit? Ang anak mo ba naawa nung panahon na may magpapakamatay na dahil sa kanya? Isa pa, patunayan niyo munang nagpakulam ako. Hanggat wala kayong patunay, wala kayong magiging laban sa akin. Sige, i-go mo na yan dyan sa albularyo. Kapag gumaling ka, congrats. Kapag bumalik sa akin, ganun talaga, di ba? Kung gagaling ka nga, wala namang gumagaling na taong masama ang ugali. Alam ko na kung anong gusto mo. Gusto mong pumahay yung anak mo at magkaroon ng maraming awards. Gusto mong magsabit ng ilang medal sa kanya. Sige, kung yan ang kapalit, tutulungan ka ng tatay ko. Wala akong pakialam sa medals o awards na yan. May ganyan man o wala ang anak ko, ayos lang sa akin basta makapagtapos siya ng pag-aaral. Hindi yan ang sukatan para maging proud ako sa kanya. Mahirap kami pero may prinsipyo ako. Kung ako man ang gumawa niyan sa'yo, hanggang sa kamatayan ko hindi ko yan babawiin. Maghanap ka ng albularyo na magtatanggal niyan dahil kahit na kailan, hindi ko yan babawiin sa'yo. Magdusa ka habang buhay dahil yan ang nararapat sa'yo. Huwag mo akong guluhin o takutin. Kahit na sa kamatayan, hindi ako takot. Huwag ka na magbatigas. Sige, pera, gusto mo? Total, mahirap ka. May sakit ka yan, di ba? Bibigyan kita ng pera para man makaya mong buhayin ng anak mo. Kaya kong buhayin ang anak ko mag-isa. Hindi mo ako mabibili. Walang kahit na anong sapat na halaga o suhol ang kapatawaran ko. Kung anong galit ko, ibinabaon ko yun sa puso ko. Masama kayong palang tao Paya-payaho lang pala tayo rito. Dapat, pati ikaw, pinaparusahan din, di ba? Madam, kung ang Diyos nga nagpapatawad ikaw pa kaya na tao lang? Huwag niyong gamitin ang Diyos. Mas kilabutan ka dyan. Masyado kayong ipokrito. Sayang, ang daming salamin dito sa opisina pero hindi nyo makita ang sarili nyong refleksyon. Wala naman saysay itong usapan natin Hindi ko rin naman kayo pwede i-educate kasi hindi naman kayo bobo. Sadyang masama lang kayong tao. Sige na, sabihin mo na lang kung ano bang gusto mo. Huwag ka na magmataas, wala ka mapapala kung ganyan ang ugali mo.
Sabihin mo na para magawa na namin. Gusto mo humingi ako ng tawad sa'yo? So ayun na. Ikaw ang hindi marunong magpakumbaba. Ganyan ka pala humingi ng tawad? Ano bang gusto mo? Yung naiiyak-iyak ako? Teka, magpa-practice lang ako ng acting ha? Nakakatawa ka. Sarili mo lang ang iniinsulto mo. Mas lalo mong pinapatunayan sa akin na hindi mo deserve ang kapatawaran mula sa akin. Na wala akong dapat na maramdamang awa sa'yo. Kahit na totoo mang umiyak ka sa harap ko o lumuhod ka, hindi ako magpapatawad kung peki lang din ang salita mo. Huwag niyo na rin sanang aksayahin ang oras ko dahil wala akong pakialam sa pinagdaraanan niyo. Katulad lang din ng sinabi niyong wala kayong pakialam sa mental health ng mga bata. Nagmatigas si Jinky. Hindi siya magpapatawad kahit na anong mangyari. Hindi madadala sa salita o sa mga panakot sa kanya. Nagsabi kasi si Miss Abalos na yung anak na lang niya ang ipapakulam nila. Pero bata pa lang si TJ, may kontra na siya sa anumang gawa ng itim na kapangyarihan. Kung anumang ipagagawa laban sa kanilang mag-ina, doble ang balik nito sa taong nagpakulam. Isang araw, nabalitaan na lang niya na nagkasakit ng malala si Carlito. Hindi raw matukoy kung ano yung masakit sa kanyang tiyan. Doon na lang nabalitaan ni Jinky na gumawa ng ritual si Carlito bilang bawi sa kanilang mag-ina. Pero sa kanya tumalbog. Dahil doon, hindi na maagapan ng albularyo. Natanggal siya sa trabaho nang wala sa oras. Nagkaroon din ng sunod-sunod na kamalasan ng kanilang buhay. Naging hikahos sila sa buhay kahit na nangyari lahat yon sa loob lang ng isang buwan. Dahil hindi makapagtrabaho ang mag-ama, wala silang ibang inaasahan kundi ang kakapiranggot lang natira sa ipon nila. Matapos na maloko ng peking albularyo si Carlito at tumangay ng malaking halaga mula sa kanya. Ma, tingin mo po, karma na ni na Teacher Abalos yun? Kasi po, naririnig ko yung ibang teacher na yun ang pinag-uusapan eh. Lalo na raw po dun sa nakarma sila. Paano raw pinapakalat din nila na mangkukulam daw po tayo? Hayaan mo na sila. Buhay na nila yon. Nakulam nga raw po yung principal. Tapos ikaw sinisisi. Yun lang yung narinig ko pero di naman sila pinaniniwalaan. Kasi sinungaling daw sila at imposible na gawin mo yun. Wala namang katotohanan yun eh. Kung anong pinapakalat nila, sila na yung may mali ron. Saka wala akong panahon sa mga pagbibintang nila sa akin. Basta ang mahalaga sa akin, maayos ka na. At alam ko na kapag nawala ako sa mundong ito, magiging matatag kang abutin ng mga pangarap mo sa buhay. Wala na po kaming pasok, ma. Ano na lang po, tulungan na lang kitang kumita ng pera, ha? Maglalako na lang ako ng Graham Bar. Sige, gagawa na lang pala ako ng marami. Dami ko pa namang kaibigan dito. Alam ko bibili yung mga yun. Sa pilitan talaga pagbibenta ko sa kanila. Para iipunin ko yung pera ko na yun. Para kapag pasok ka na, hindi ka na po magbibigay sa akin ng allowance. Masayang nag-uusap ang mag-ina. Hanggang sa nakarinig sila ng katok. Wala naman silang inaasahan na bisita. Kung kapitbahay naman nila, minsan tinatawag na lang ang pangalan nila at hindi na kumakatok. Si TJ ang nagbukas at noong makita niya ang dating guro, tinawag niya ang ina. Pinapasok naman ito sa loob ni Jinky, kaya si TJ nagtungo sa kanyang kwarto dahil ayaw niya ring makialam sa usapan ng nakatatanda sa kanya. Anong kailangan mo sa akin na talagang sinadya mo pa ako sa bahay ko? Gusto kong humingi ng tawad sa'yo. Alam mo, sa dami nang nangyari sa buhay ko ngayon, masasabi ko talaga na marami akong natutunan. Ang dami kong taong nasaktan. Natama ka nga. Hindi ko ginagamit ang talino ko para makapagturo ng maayos o makatulong sa mga bata. Ako ang sumisira ng pangarap nila. Sana mapatawad mo ako. Patawarin mo rin ako, pero hindi ko kayang magpatawad. Hindi pa ngayon. Hindi ko alam kung kailan. At hindi ko rin alam kung mangyayari pa. Please, parang awa mo na. Patawarin mo na ako. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa buhay ko.
Kung alam mo lang kung ano nang nangyayari sa amin ngayon. Alam ko naman na nagkamali ako. Wala na ba akong karapatan na magkaroon ng bagong buhay? Paano ko maipapakita na nagbago na ako kung ayaw mo kong patawarin? Maawa ka naman sa akin. Yung tatay ko, hirap na sa buhay oh. Wala na akong ibang choice kundi lumuhod sa'yo. Hindi mo na kailangan lumuhod sa akin. Hindi na magbabago ang isip ko. Wala na akong magagawa sa sakit nyo ng tatay mo. Isa pa, kaya naman ganun na nangyari sa tatay mo dahil sinubukan niya kaming ipakulam, di ba? Yung anak ko, ilang taon lang ba yan? Ako may cancer. Hindi pa ba sapat na nagdurusa na rin kami sa buhay? Gusto niyong gumawa ng masama sa kapwa niyo at nung kayo ang binalikan ng masama, bigla kayo magpapaawa? Magbabago na ako, pangako. Alam ko na ang gagawin ko ngayon. Hindi na ako babalik sa kung anong ugali ko noon. Pangako ko yan sa'yo. Please, maawa ka na sa akin. Hindi ako naniniwalang nagbabago ang taong masama. Walang sakit, walang pagdurusa ang magpapabago ng ugali mo. Kaya ka lang ganyan. Kaya ka lang mabait ngayon at nangangako na magbabago ka dahil yun lang ang naiisip mong paraan para maging maayos ka. Pero hindi yun ang totoong nararamdaman at gusto mo. Bakit? Di ba malaking kasalanan din tong ginawa mo sa akin? Oo, at hayaan mo akong pagbayaran ko kung ano man yung nagawa ko. Pero hindi ako magpapatawad. Hindi ko kaya. Kaya wala kang mapapala sa akin. Kahit na umiyak ka pa at ilang beses mong sabihin sa akin na magbabago ka na, hindi ko pa rin kaya. Para to sa anak ko at sa anak ng ibang tao na maaaring mabiktima mo. Para sa kinabukasan ng ibang mga bata. Para sa mga pangarap nilang nasira mo at masisira mo pa lang. Dahil alam ko at naniniwala ako na sa oras na maging maayos ka at alam mong walang ibang taong kakalaban sa'yo, babalik at babalik ka sa pagiging masama. Kaya hindi ako magpapatawad. O kung magpapatawad man ako, wala na para alisin ang parusa na yan sa'yo. Kaya huwag ka nang babalik sa bahay ko. Hindi mo ako madadala sa mga iyak mo, sa mga pangako mo, sa mga salita mo. Kung ano na tong nangyayari sa'yo, yan na mismo ang balik ng pagiging masama mong tao. Kung ano man din ang magiging kabayaran ko dahil matigas ang puso kong magpatawad, nasa akin na lang yun. Ako rin naman ang magbabayad nun. Basta ang alam ko lang, pinagbabayaran nyo ang sa inyo. Naging matigas ang puso ni Jinky. Hindi niya talaga pinatawad ang dating guro ng anak. Alam niya kung nagpapanggap lang ang isang tao kapag humihingi ito ng tawad. At iyon ang nararamdaman niya kay Miss Abalos. Ginagawa niya lang ang paghingi ng tawad dahil akala niya ay madadala niya si Jinky. Matapos ang naging huli nilang usapan, hindi na ulit sila nagkitang dalawa. Ang nabalitaan na lang niya noong namatay si Carlito at ibinenta ang kanilang bahay. Hindi na rin niya alam kung nasaan na nga ba ang dating guro na matalas ang dila. Ang guro na nang mamaliit ng estudyante at pumuputol ng kanilang mga pangarap. Marahil, naging pag-aalagala na lang ito, bitbit pa rin ang parusa sa kanya na hindi maalis-alis kahit na ano pa ang kanyang gawin. Sa paglipas ng panahon, nakapagtapos na ng pag-aaral si TJ. Naging mahina na rin lalo ang katawan ni Jinky dahil nga sa kanyang sakit. Hindi na rin siya umaasa na hahaba pa ang kanyang buhay o gagaling siya. Basta ang alam niya lang, maganda na ang buhay ng kanyang anak. Hindi na ito kailanman nagduda sa kanyang kakayahan. Tunay talaga na sa mga guro nagmumula ang pagtanggap ng bata sa sarili. Kung siya ba ay may kakayahan, may halaga at may pag-asang abutin ang pangarap niya. Ngunit sa kasamaang palad, may mga guro rin na may masamang ugali, matalas na dila at walang habag kung manghusga. Ang salitang bobo, walang mararating o hanggang dyan ka na lang, ay hindi lamang simpleng salita, kundi tila ba mga sandata ito na kayang sumugat ng pag-iisip at pagkatao ng isang bata. At minsan, mas malalim pa ang tama nito kaysa sa anumang pisikal na sugat.
Para sa karamihan ng estudyante, ang guro ang unang otoridad na nagbibigay ng kumpiyansa, nagtatama ng direksyon at humuhubog ng pag-iisip. Kaya kapag mismong guro ang nagtatanim ng pagdududa at kahihiyan, ang bata ay natututo ring maniwala na mababa ang kanyang kakayahan. Nagsisimula ang pagkasira ng pangarap hindi dahil sa kakulangan ng talino, kundi dahil sa kakulangan ng taong naniniwala sa kanya. Responsibilidad ng guro ang magturo, hindi manira. Ang tunay na edukador ay nagpapalakas sa mahina, hindi nagdadagdag ng bigat sa bata. Mahalaga na ang guro ay marunong kumilala sa pagkakamali ng estudyante nang hindi ibinababa ang dignidad nito. Kapag ang guro ay gumagamit ng galit sa halip na gabay, insulto sa halip na pangunawa, nagiging hadlang siya sa pag-unlad ng bata. Tandaan na ang guro ay hindi lamang nagtuturo ng akademikong kaalaman. Sila rin ang unang naglililok ng kumpiyansa at pag-asa ng kabataan. Ang salitang binibitiwan nila ay kayang magtulak sa estudyante pataas o kaya ay magpatulak sa kanila pabagsak. Ang tunay na sukatan ng mahusay na guro ay hindi ang taas ng grado ng estudyante, kundi kung paano niya tinulungan ang bata na makita ang kanyang halaga at kakayahan. Nakakalungkot naman talaga isipin, mga apo, na maraming mga guro ang hindi isinasaalang-alang ang damdamin ng mga bata. At sila pa talaga mismo ang sumisira ng pangarap nila. Habang may mga guro din naman na todo ang suporta sa mga estudyante at nagiging kakampi nila. Naway walang mga bata ang magduda sa kanilang abilidad dahil bawat bata ay may kanya-kanyang kakayahan. Hindi man kasing galing ng iba, may natatangi namang galing sa bagay na pinipili nila. Kayo ba, mga apo? Anong mga masasaya at malulungkot na karanasan ninyo sa mga naging guro nyo na hindi nyo malilimutan? Maaari nyo yang ibahagi. Naway may maganda kayong aral na natutunan. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa pakikinig nyo, mga apo.